Dear IFM, bago ang lahat, hello muna sa lahat ng mga avid listeners ng Dear IFM. Pwede niyo ako tawagin sa pangalang G. Halos parati ako nakikinig sa inyo na hindi nabubuo ang araw ko kapag alam ko may kwento akong napapalagpas. Kaya mabuti na lang talaga at meron na kayong YouTube channel. Doon ko paulit-ulit pinapakinggan ang mga kwentong na-air nyo na. Pero sa pagkakataong ito, hindi muna ako isang listener, kundi isang letter sender na may kwentong gusto ring i-share sa lahat ng nakikinig ngayon. Sisimulan ko ang lahat sa relasyon namin ng boyfriend kong si Jiro. Lived-in partner pa lang kami, pero nagbabalak na ring magpakasal kapag nagkaroon ng pera. Sumakto rin na natanggap siya sa ibang bansa para magtrabaho. Kahit malungkot dahil hindi ako sanay na hindi siya kasama, pumayag na rin ako. Para naman yun sa kinabukasan naming dalawa. Tapos din sa wakas. Sigurado kang wala kang nakalimutan? Sa tingin ko, wala na. Check ko na lang mamaya. Oh, tahimik ka na naman. Siyempre. Nalulungkot ako na alis ka. Mag-iingat ka doon ha. Alam mo naman ang buhay sa ibang bansa hindi madali. Kapag nalulungkot ka, tawagan mo lang ako dito. Oo naman. Kahit hindi ako nalulungkot, tatawagan pa rin kita. Kailangan mo ba talagang umalis? Baka naman pwedeng dito ka na lang magtrabaho para naman makasama kita. Napag-usapan na natin to, di ba? Ang gusto nating dalawa, magkaroon ng magandang kinabukasan, yung pamilyang bubuuhin natin. Kailangan nga lang natin magtiis para mangyari yun. Iniisip lang naman kita doon. Paano kung magkasakit ka? O di kaya maaksidente? Sinong mag-aalaga sa'yo? Sinong magluluto sa'yo? Hindi ka naman marunong magluto eh. Alam kong puro fast food lang kakainin mo dun. Magkakasakit ka lang. Talaga tong babe ko. Halika nga rito at payakap. Alam ko na malulungkot ka sa pag-alis ko dahil ganun rin naman ang nararamdaman ko. Pero wala tayong magagawa eh. May isa sa atin ang dapat magsakripisyo at ayokong ikaw yun. Alam ko naman yun pero... Pero mamimiss mo ko. Oo naman. Siyempre mamimiss kita. Kapag nandun ka na, hindi na kita araw-araw mayayakap. O kahit makita man lang, mahirap pa yung mawalay sa taong mahal mo. Uuwi naman ako para magbakasyon eh. Saka may Facebook at Skype naman. Pwedeng-pwede pa rin tayo mag-usap. Huwag kang mag-alala. Kahit malayo tayo sa isa't isa, hinding-hindi ko ipaparamdam sa'yo na malayo ako. Think positive lang tayo. Marami tayong pag-iipunan. Oo, alam ko naman. Para sa pamilyang bubuoy natin. At sa pagpapakasal natin. Ha? Uy, kunwari hindi narinig. Ay sabi ko, mag-iipon ako para sa pagpapakasal natin. Papakasalan mo na ako? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Siyempre, gusto ko. Ano ka ba? Yan lang pala ang magpapasaya sa'yo eh. Siyempre, na-excite ako dun sa magiging kasal natin at kilala kita. Hindi ka papayag ng basta-basta lang nakasal. Oo naman, gagawin kong maganda yun. Kapag nakapag-ipon na ako, kahit saan mo pa gusto magpakasal, doon tayo. Sige sabi mo yan. Basta, konting tiis lang babe. Saka kapag wala ako, huwag mong papansinin yung mga lalaking aaligid-aligid sa'yo ha. At sino namang yung mga yun? Parang wala naman. Marami kaya. Naniniwala ako na kapag umalis na ako, biglang magpapakyut yung mga mokong na yun. Nako, nag-i-imagine ka na naman. Baka ikaw ang may mahanap na iba. Ako? Nako, imposible yun no. At pa ako maghahanap? Meron akong magandang fiancé na naghihintay sa akin dito. Sus, bolero. Pero alam mo naman na malaki ang tiwala ko sa'yo, hindi ba? At kahit malayo tayo sa isa't isa, magtitiwala pa rin ako sa'yo. Pagkaalis ni Jiro, saka ko lang nalaman na buntis na pala ako. Kaya yon,
mas lalo siyang naging inspired na pagbutihin ang trabaho niya. Samantalang ako, parang naging doble ang hirap ko. Buntis ako at hindi ko pa siya kasama. Araw-araw, mag-isa lang ako sa bahay. At alam naman nating lahat na kapag buntis, sobrang emosyonal. Babe, kamusta ka naman dyan? Yung baby natin. Ayos lang naman. Kakapa-check up ko lang kanina, okay naman si baby. Tapos may mga binigay sa akin na reseta. Bukas ko naman siya bibilin. Sige, basta kapag kinapos ka sa budget, sabihan mo ko kagad at magpapadala ako. Okay, sige. Pero okay pa naman. Tsaka susweldo na rin naman ako next week kaya ayos lang. Itabi mo na lang yung pera mo para sa allowance mo dyan. Teka ikaw, kumusta ka na dyan? Ang trabaho mo? Maayos naman. Mababait yung mga kasamahan ko dito. Halos nga lahat Pilipino kaya hindi ako masyado nalulungkot dito. Mabuti naman kung ganun. At least, hindi ka hirap dyan. Babe, namimiss na kita. Ang hirap pala kapag wala ka dito sa bahay. Nakakapanibago. Hayaan mo, babe. Uuwi naman ako next year. Hindi nga lang sa Christmas. Pwede naman ako magbakasyon kaso iniisip ko yung pwede kong kitain sa araw na yun. Double pay kasi kapag holiday. Sayang naman. Okay lang, babe. Ikaw ang bahala kung kailan ka pwedeng umuwi dito. Tsaka, minabala kong uuwi din muna ako sa probinsya para naman hindi ako mag-isa dito sa bahay. Sige, babe. Mas mabuti pa nga yan. Hindi pwedeng mag-isa ka lang dyan kaya buti na lang pumayag si sis na samahan ka. Buntis ka pa naman. Kaya ko naman ang sarili ko, no? Ikaw ang mag-iingat. Baka kasi puro trabaho ang inaatupag mo at nakakalimutan mo na yung sarili mo dyan. May pera nga tayo. May sakit ka naman. Hindi wala rin. Huwag kang mag-alala. Palagi kong ginagawa ang mga bilin mo. O sige na, bababa ko na to. Ingat ka dyan ha. Lagi mong i-check yung mga pintuan, yung gasol, yung gripo, saka yung bintana. Opo. Sige na, mag-ingat ka. Bye. Bye. Ay. Nandyan na. Oh, sis. Ikaw na pala yan. Pasok ka. Salamat. Oh, ano yung mga dala mo? Nag-grocery ka? Oo, binilin kasi ni Jiro na mag-grocery na raw ako para sa'yo kasi bawal ka magbuhat ng bibigat. Kaya ang sabi ko naman, kung ano lang yung alam kong kailangan mo. Ay, naku talaga tong si Jiro. Pinahirapan ka pa. Okay lang. Pero ito lang yung mga binili ko ha. Kapag may kailangan ka pa, bukas na lang tayo mamili, okay? Sige, buti na lang at nakabili ka na ng sabon. Ubus na rin yung akin eh. 2 yan. Tig-isa tayo ng Shield Bath Soap with 24-hour germ protection. Galit sa sakit, may malasakit. Mas okay to dahil recommended by the Philippine Nurses Association. Thank you. Welcome. O teka, kamusta ka nga pala? Ito okay lang. Medyo mahirap kasi syempre, mag-isa ako dito sa bahay. Kayong dalawa ni Jiro, okay naman ba kayo? Oo naman, kahit papano, nakakapag-adjust na kaming dalawa ngayon sa sitwasyon. Teka nga, kailan ba yung balak niyong kasal? Wala pang eksaktong date. Isa rin yun sa mga pinag-iipunan niya eh. Sana nga dumating na yun eh. Hindi pwedeng wala ka dun ha? Oo naman no. Alam mo, masaya ako dahil maayos naman ang relasyon niyo. Sana lang tuminutino si Jiro doon. Bakit? Hindi naman sa tinatakot kita ha. Syempre, kailangan mo ring maging handa sa posibleng mangyari, lalo na ngayon. Ayan, magkalayo kayong dalawa. Hindi rin kayo kasal, kaya kahit anumang oras, pwede siyang mambabae. Alam mo naman na ang mga lalaki, madaling matukso Hindi na yun mawawala sa kanila. Alam ko naman yun. At may tiwala ako kay Jiro na hindi niya ako magagawang lokohin. At saka alam naman niyang magkakababy na kami. At kapag nagloko siya, madadama yung bata. Di mabuti. Alam ko rin naman na mahal ka niya, kaya nga medyo malabo naman mangyari yung sinasabi ko. Pero sabi nga nila, expect the unexpected para hindi masyadong masaktan. Ay nako, basta ha, pag may problema ka sa kanya sabihin mo agad, ako ang babatok sa pinsan kong yun. Dalhin na kita sa magiging kwarto mo para makapagpahinga ka na.
Siya, sige, salamat. Mabuti na lang at nakasama ko si Ces, na pinsan ni Jiro sa bahay. Kahit pa paano, hindi ko na mararamdaman na parang mag-isa lang ako. Naging maayos naman ang lahat. Hindi nakakalimot si Jiro na magpadala ng pampacheck up at para sa mga pangangailangan ko. Pero ilang buwan pa lang siyang nasa ibang bansa, nararamdaman ko na agad na parang may nagbago. Dumalang ang pagtawag niya sa akin, na siyang ipinagtaka ko ng sobra. Ay, salamat. Natapos na rin ako sa paghuhugas. Mapagpahinga na nga. Pero teka, parang nagugutom na naman ako. Ay, naku, ano ba naman tong pagbubuntis ko? Parati na lang akong nagugutom. G? Oh, gising ka na pala. Akala ko natutulog ka pa eh. Nagugutom ka ba? Tara, kain tayo. Uy, okay ka lang? May nangyari ba? Kasi, G, teka muna, upo ka muna dito. Ayan. Teka ha, ito tubig. Uminom ka muna ng tubig. Ayan, uminom ka na muna. Sige na, inom na. Ayan, okay na. Nakainom na ako. O anong problema? G, si Jiro kasi. Ha? Bakit? May nangyari ba sa kanya? Ay, hindi, wala. Okay lang siya. Teka, paano ko ba sasabihin sa'yo to? Ay, sabihin mo na kung ano man yan, Ces. Aatakihin na ako sa puso dito sa kaba. Ano ba yun? May pinapasabi siya sa'yo eh. Na? Sorry daw. Sorry saan? Sorry daw dahil hindi siya yung lalaking inakala mo. Sorry daw dahil hindi niya nagawang panindigan lahat ng pinangako niya sa'yo. At sorry daw kung masasaktan ka niya ng sobra ngayon. Teka. Wala na akong naiintindihan, Sis. Pati na pinapasabi niya sa'yo, ano bang nangyari? May nabuntis siya dun eh. Ha? Nabuntis? G, pasensya ka na. Hindi niya kasi masabi sa'yo eh, kaya sa akin niya nalang pinasabi. Hindi. Hindi ako agad maniniwala hanggat hindi siya mismo ang nakakausap ko. Tatawagan ko siya. Gusto kong sa kanya ko yan maririnig. Bakit niya pinapatay yung tawag ko? Ano ba, Jiro? Huwag mong patayin yung tawag ko. Hey! Ano ba? Ano bang sinasabi niya sa'yo, ha? Bakit daw siya nakabuntis ng iba? Bakit niya ako bilang iiwan? Bakit hindi ako ang kausapin niya? G, kasi natatakot kasi siya sa'yo. Natatakot? Ang sabihin mo, hindi lang niya alam kung paano maging lalaki. Hindi niya alam kung paano harapin ang pagkakamali niya. G, please pwedeng kumalma ka. Teka, paano ako kakalma? Paano ako kakalma sa ginawa niya? Nakabuntis siya ng iba dun sa ibang bansa na hindi man lang niya sinabi sa akin. Tapos ngayon, pinapatayan niya ako ng tawag. Sige nga, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, kakalma ka ba? Kailangan ko siyang makausap. G, Hindi niya ako pwedeng iwan ng ganito. Hindi pwede. Paano ako? Paano yung magiging baby namin? Hindi ko kayang mag-isa po. Hindi pwede. Ayoko. Hindi ko kaya. Please, sis. Please. Tawagan mo siya.
Tawagan mo si Jiro. Gusto ko siyang makausap. G, kasi ang bilin niya kasi... G, dinudugo ka. G! Ang baby ko, sis. Sis, yung baby ko, sis. Sis. Teka lang ha. Diyan ka lang. Hihingi ako ng tulong sa labas. Diyan ka lang ha. Sis, naman. Sis, yung baby ko, please, hindi na pwede. Hindi pwede. Alam niyo ba yung pakiramdam na gusto mong may gawin pero wala kang magawa? Gusto mo siyang kausapin pero hindi mo alam kung paano. Yung gusto mong maliwanagan pero hindi mo alam kung paano mangyayari yon. Ganon na ganon ang naranasan ko ng mga oras na yon. Wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak habang pinapanood na mawala sa akin ang anak namin ni Jiro. Pagkatapos kong makunan, wala na talaga akong nakuha na kahit na anong balita kay Jiro. Ni isang beses, hindi niya ako tinawagan. O chinat man lang. Kaya sabi ko noon, sige, ako na ang magdedesisyon. Kakalimutan ko na siya. Nasimula sa araw na yon, hindi ko na siya kilala. Ipinagpatuloy ko ang buhay ko at nagawa kong kalimutan si Jiro. Pagkalipas lang ng 2 taon, nakilala ko si Donald. 55 years old at isang byudo. Hindi nagtagal. Nagkamabutihan kami at nauwi ang lahat sa kasalan. Sobrang masaya at mahal ko si Donald. Hindi ko siya pinakasalan dahil lang sa mayaman siya. Totoong pagmamahal ang naramdaman ko sa kanya noon. Ang bango naman yan, darling. Talaga? Baka naman binubola mo lang ako, ha? Dia, ang swerte-swerte ko talaga sa asawa ko. At naniniwala akong magugustuhan ka ni Shane pagdating niya. Sigurado ka ba? Iniisip ko lang kasi na baka isipin niya na ginagamit lang kita dahil sa pera mo. Alam mo naman ang age gap nating dalawa, hindi ba? Kilala ko ang anak ko. Hindi siya mag-iisip ng ganyan. Huwag ka mag-alala, ha? Matatanggap ka niya na walang kahirap-hirap dahil mabait ka. Sana nga. Medyo kinakabahan kasi ako eh. Hindi kasi siya pumunta sa kasal natin. Kaya naisip ko na baka hindi niya gusto yung desisyon natin. Ano ka ba? Hindi siya nakapunta dahil hindi siya nakauwi noon. Kaya relax ka lang, darling, ha? Okay? Okay. Pa! Nandito na kami! Ay, nandiyan na pala sila. Halika na. Sige, tara. Shane, my baby girl. Pa! Baby girl pa rin? Mabuti naman at safe kayong nakarating dito. Kaya nga po eh. Sobrang traffic sa labas. Grabe! Wala pa rin pinagbago ang Pilipinas. By the way, anak, ha? This is G, my wife. Wow! Pwede na ba kitang tawaging mama? Oo naman. Mama mo na rin siya, kaya sige na, mag-hi ka. Hi! Hello. Mwah, mwah. Finally, nagkita rin tayo ng personal. Parati kang kinukwento sa akin ni Papa. Kaya feeling ko, kilalang kilala na kita. Oh, by the way, Mama, this is Jiro, my boyfriend. Good afternoon. Good afternoon din. Tara sa dining room. Nagluto si G. Naku, tamang-tama pa. Sobrang nagugutom na kami.
Buti naman at umuwi na kayong dalawa. Naku pa, pasensya na po kayo. Alam mo naman, hindi madaling magpaalam. Buti nga pinayagan na kaming umuwi sa Pilipinas eh. Gano'n na kayo katagal dalawa? 3 years. Nagkakilala kami sa ibang bansa. Ha? Paano naman kayo nagkakilala? Actually, bagong lipat siya nun sa amin. Tapos syempre, kapwa Pilipino kaya bonding to the max. Napasobra. Napasobra? Anong ibig mong sabihin? Magkakapo na sana ako nun eh. Kaso nakuna nitong si Shane. Dapat nga magpapakasal na sila nun ni Jiro. Kaso pagkatapos mangyari yun, pinagpaliban muna namin. Nakunan ka pala. I'm sorry. Okay na ako ngayon. And matutuloy na ang kasal namin sa katapusan ng taon. Curious lang, no? Hindi ba kayo nagkakatanungan kung may mga karelasyon kayo dito sa Pilipinas doon? Tinanong ko naman siya. Ang sabi naman niya, single siya. Kaya ayun, nagtuloy-tuloy na. Siguro napamahal ka nga talaga kay Jiro, no? Para magtiwala ka sa kanya ng lubusan. Ay oo naman. Ang bait kaya nitong boyfriend ko. Darling, okay ka lang? Ha? Oo naman. Kukuha lang ako ng juice sa ref, ha? Wait lang. Hindi ko alam kung ano bang gustong iparating sa akin ng tadhana. Hindi ko alam kung bakit kinailangan na magkita pa kami ulit ni Jiro. At kung bakit sa dinami-rami na pwede ko maging pamilya. Yung babae na dahilan kung bakit nawala si Jiro sa akin. Nagpatay mali siya ako ng mga panahon na yon. Nagkunwari ako na hindi ko kilala si Jiro. Kahit sa loob-loob ko, meron pa rin akong galit na nararamdaman. Ma, ba't ikaw ang gumagawa niyan? Nasaan sina Emma? Nag-day off. Kaya ako na lang muna nagagawa nito. Okay lang. Pagkatapos niyan, magpahinga ka na ma ha? Naku, baka magalit si Papa na makitang ikaw ang naglilinis. Sus, ano ka ba? Ayos lang. Tsaka mas gusto ko rin yung ganito. Lalagyan ko pa nga to ng Starbucks eh. Para kintab ay to the max ang sahig. Sige, ikaw ang bahala ma. Ay oo nga pala. May gagawin ka ba mamaya? Tara ma, mag-shopping tayo. Ay, sige. Ayos lang sa akin. Good! Libre ko na ha. Ha? Bakit? Kasi gusto ko lang na mag-thank you sa'yo dahil sa pagtanggap at pagmamahal mo para kay Papa. Ngayon ko lang kasi siyang nakitang ganyan kasaya simula nang mamatay si Mama. Kaya nagpapasalamat ako sa'yo ng malaki dahil binalik mo yung dati niyang sigla. Wala yun. Mabait na tao ang papa mo. Kaya hindi siya mahirap mahalin. Love, kakausapin ka raw ng papa mo. Nasa kwarto niya siya ngayon. Okay, sige. Excuse me muna ha. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi. Excuse me, may gagawin ako. Pakinggan mo muna yung paliwanag ko. Noong mga panahong naghihintay ako ng paliwanag mo, hindi mo sa akin yun binigay. At ngayong wala na akong pakialam sa'yo, saka mo ibibigay? Okay ka lang? I'm sorry. Sorry sa lahat ng ginawa ko. Okay. G, kusapin mo naman ako na maayos. Ayoko ng ganito na panayang iwasan nating dalawa. Saka, nasan yung anak natin? Gusto ko siyang makilala. Nakablock ako sa'yo kaya hindi kita makita. Hindi na rin ako kinakausap ni Ses dahil galit siya sa ginawa ko. Tapos yung mga kaibigan natin, hindi raw nila alam kung ano nangyari sa'yo. Wala na siya. Paano wala na siya? Nung araw na sinabi sa akin ni Sis, ang pinapasabi mo, nakunan ako. Ha? Bakit hindi mo sa akin sinabi? Hindi mo nga sinasagot ang mga tawag ko nun, di ba? Kaya paano ko sasabihin sa'yo? Saka naisip ko na baka sinadya talaga yun ng panahon. Nakakaawa naman kasi yung bata. Magkakaroon ng walang kwentang tatay na tulad mo. I'm sorry. Bakit mo ako niloko? 6 na buwan ka pa lang nun sa ibang bansa, hindi ba? Nalungkot kasi ako. Nalungkot ka lang? Naganap ka na ng iba? Tsaka sinabi ni Shane na sinabi mong single ka nung tinanong ka niya.
Kaya nga hindi ko magawang magalit sa kanya dahil biktima rin siya ng panloloko mo. Alam ko namang nagkamali ako eh. At humihingi ako ng tawad. Hindi ko ipagtatanggol yung sarili ko. Pero sana man lang mapatawad mo ko. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin kita nakakalimutan. Mahal pa rin kita. Hindi ako tumigil sa pagmamahal ko sa'yo. Hoy, okay ka lang? 2 years na kayo ni Shane. Siya yung babaeng ipinagpalit mo sa akin. Tapos sasabihin mong mahal ba pa rin ako? Pwede bang tumigil ka na? Masaya na ako. Pero alam kong hindi mo mahal si Donald. At ganun din siya. Mahal ko si Donald. Ginagamit ka lang niya. Wala kang karapatan na questionin ang nararamdaman ko para sa kanya. Dahil nung iniwan mo ko, nung mga panahong binitiwan mo ko, si Donald yung nandyan. Siya yung nagbalik ng dating ako. Kaya wag mo kaming huhusgahang dalawa. Pero May asawa na ako ngayon. Masaya ako sa buhay ko. Kaya parang awa mo na. Huwag mo nang guluhin yun. Dahil ayoko na. Ayoko nang bumalik sa'yo dahil ayoko na ring maranasan pa yung sakit na pinaranas mo sa akin. Kaya nakikiusap ako. Please lang, tumigil ka. Hindi ako nag-react ng ganon dahil sa mahal ko pa si Jiro. Nag-react ako dahil ayoko nang magulo pa ang lahat na meron ako. Masaya na ako sa piling ni Donald. Nakahanap na ako ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo. At ayokong isang Jiro lang ang magiging dahilan para mawalan na naman ako sa bandang huli. Donald, busy ka ba? Pwede ba kitang makausap? Sige. Tungkol saan? Tungkol kay Jiro. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Kasi alam ko na. Alam mo na? Inausap ako ni Shane kanina. Nagsabi ng totoo si Jiro sa kanya na nung nagkakamabutihan sila, may girlfriend siya dito sa Pilipinas. Buntis din. At ikaw nga daw yun. Nasaan si Shane? Gusto ko siyang makausap. Mas maganda na siguro kung wag na muna. Wala daw siyang mukhang maihaharap sa'yo dahil baliktarin man daw ang mundo. Naging kabit siya. Wala siyang kasalanan. Hindi naman niya alam eh. Yun nga rin sabi ko. Kasalanan to ni Jiro. Kaya mabuti na lang at hiniwalayan na niyang saraulo na yun. Naghiwalay na sila? Oo. Mas mabuti na rin yun. Sinaktan niyo yung dalawang babaeng importante sa akin. Ang totoo niyan, gusto pa sana ni Jiro na makipagbalikan sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako nagpadala sa mga sinabi niya. Talaga? Oo naman. Donald, ikaw yung bumuo ulit sa akin. At alam mo na mahal kita. Sigurado kang wala ka nang nararamdaman para kay Jiro? Maliban sa kumukulo ang dugo ko sa kanya, wala na. Wala kang dapat ipag-alala, okay? Asawa mo na ako. Ibig sabihin, hindi na ako maagaw ng iba. At hindi rin naman ako magpapaagaw sa iba. Alam ko. Kapag nakausap mo si Shane, pakisabi, wala siyang kasalanan ha? Hindi niya kailangang humingi ng tawad sa akin dahil naiintindihan ko siya. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa kanya. Ayokong masira ang samahan namin dahil lang sa nakaraan at sa isang lalaking manloloko. Hindi ako papayag. Yun na ang huling beses na nakita ko si Jiro. Nagkaayos din kami ni Shane at naging malapit sa isa't isa. At hanggang ngayon, masaya pa rin ako sa buhay na meron ako kasama ang bago kong pamilya. Totoo nga ang sinabi nila. May magandang kapalit ang lahat ng hindi magagandang nangyari sa'yo. Na kaya inalis sa buhay mo ang taong yon dahil may bagong darating. At ngayon ko mas lalong naintindihan iyon.
Hanggang dito na lang ang kwento ko mga idol. Sana kahit papaano, nakapagbigay ako ng aral at inspirasyon sa inyong lahat. Nagpapasalamat. G. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.